Hello po! Ngayong araw po ay gagawa tayo ng aloe vera soap. Tingnan niyo guys, ang ganda ng gawa ko. Parang ang kinis-kinis niya. Nakakatuwa pang magtanggal sa molde. Kung gusto niyo po ng ganitong mold, kung gusto niyo rin gumawa ng sabon, meron po akong link sa description box kung saan ko po nabili yung mga gamit ko po sa paggawa ng sabon. Okay? Sa paggawa ng sabon, kailangan nyo po munang aralin kung paano. Ako po, nag-aral lang ako sa YouTube Academy. Hindi po talaga ako nag-aral sa school, ganon. Nanood lang po ako ng research, nagbasa ng libro. Kailangan matutunan nyo din po yung pag-compute sa soap calculator. Kailangan yun po muna yung aralin nyo para makagawa kayo ng sarili nyong formulation na hindi nyo kailangan gayahin yung recipe ng iba. Kaya nyong gumawa ng sarili nyo. Kailangan po nasa tamang sukat ang oil at ang ating lye solution. Gumamit po ako dito ng aloe vera at dahon ng mangga. Scrape ko lang naman. And then, blender ko siya. Tapos, sinala ko. And then, yun na yung parang pampalit ko sa water na sukat na dapat sa sabon. Ang dahon ng mangga naman, pumitas lang ako sa bakuran. Ginupit-gupit ko. Lugasan ko naman syempre. Ginupit-gupit. Tapos, nilagyan ko ng oil. At pinakuluan. Tapos, after 3 days ko pa siya ginamit. Para yung color ng sabon is natural lang siya. Wala akong ginamit na coloring. Natural yung coloring na ginamit ko. Gamit yung dahon ng mangga. Ito na siya ngayon. Nakikita nyo yung color niya. And ganda. Pwede din naman water. Lagyan nyo. Tapos i-blender nyo lang. Nakasukat na po pala lahat ng aking ingredients maliban sa essential oil na gagamitin ko. Ayan. Meron pa ako ditong kaolin clay. Lalagay ko po yung essential oil para kumapit yung bango niya sa sabon na gagawin natin. Hahaluin mo lang siya, di-dissolve. Tapos, mamaya, yun na yung lalagay ko sa panghuli. Pagkatapos kong mailagay yung lye solution sa aking oils. 3 klaseng oil nga po pala yung ginamit ko dito. Coconut oil, olive oil, tsaka palm oil. Pero napakakunti lang po ng olive oil na nilagay ko. Kasi ang mahal po ng olive oil. Pwede naman kahit coconut oil lang or palm oil lang. Okay lang yun. Basta kailangan aralin nyo po muna yung sa soap calculator. Para alam nyo kung ano-ano ang mga characteristic ng bawat oils na gagamitin nyo. Mamaya po sa huling bahagi ng video na to, ilalagay ko yung tamang sukat ng recipe na to. Sa paggawa po pala ng sabon, kailangan alam nyo talaga yung paggamit ng soap calculator. Kasi pag nagpalit kayo ng oil na gagamitin dito, ay nagbabago po ang dapat na sukat ng lye solution na ilalagay nyo. Nilagyan ko po pala ng papaya extract para pampaputi. Yun po yung papaya extract na nabili ko lang din sa Shopee. Mayroon pong link sa baba kung gusto nyo din. Optional naman po yan. Ang next ko po na ilalagay ay yung aloe vera. Yung aloe vera na blender ko, tapos sinala ko ng 3 times para sure na walang buo-buo. And then, hahaluin mo lang po siya. Kailangan blend na blend po yung ating, kailangan mag-incorporate talaga siya para
maging maganda po yung resulta ng sabon na gagawin natin. Kailangan nga po pala sa paggawa nito, kailangan naka-attire na. Kailangan nga po pala sa paggawa ng sabon, excuse me, naka-safety goggles po kayo. Kailangan protektahan nyo po yung mata nyo kasi baka mamaya mag-splash yung lye solution sa mata nyo, pwede kayong mabulag. Hindi lang pwede, mabubulag po kayo. Tsaka nakakapaso po yung lye solution. Ayan, i-blender ko po muna siya para mag-incorporate lahat ng oils tsaka yung liquids na nilagay ko. Yung lye solution po pala na ginamit ko dito is 1:1. Pero 1.8:1 talaga siya. Pero yung ibang water doon, yun na yung sa aloe vera tsaka sa extract na ginamit ko. Bali yun yung pampuno doon. Pero 1:1 yung hinalo kong lye solution. Basta, kailangan muna yung ganun. Naka-ready na po pala yung lye solution ko. Bali, na-ready ko na siya na una bago ko i-mix lahat ng to kasi medyo mainit pa po. Pero malamig naman yung oils na ginamit ko. So, parang mag-heat transfer lang siya dyan kahit medyo mainit pa. Hindi ko na kailangan ng thermometer para nun. Ayan, ipupour ko na po yung lye solution ko. Yan, hindi lang kita kasi napakalaki ng pitchil ko na nabili. Hindi ko akalain na ganito siya kalaki. Ay, naku. Ayan, i-incorporate lang po, i-blender ko lang po siya hanggang sa mag-trace. Ayan. I-blend mo lang siya. Kailangan mo mag-ingat, baka tumilansik sa mukha mo yung lye solution. Delikado po. Kaya kailangan naka-gloves, naka-safety goggles, ganun. Ang tamang consistency para malaman mo kung okay na yung sabon. Para siyang kondensada. Ayan. Alaska kondensada. Ilalagay ko po sa description box kung saan ko nabili yung stick blender na sa Shopee ko lang naman siya nabili. Pero yung shop na binilang ko kasi parang ganda niya. Yung mga gamit ko po, lahat binili ko sa Shopee. Lahat, pati oils, chemical, basta lahat ng gamit ko na ginagamit ko dito. Nabili ko po sa shop. Pero hindi po sponsored yung video na to Medyo okay na siya. Pwede ko nang ilagay ang aking essential oil at ang aking cowling clay. Nakakapiling ko yung cowling clay para ma-retain yung fragrance ng sabon. Para hindi siya basta-basta matanggal. Yung pagsabon mo maya-maya, wala na yung amoy ng sabon. Pwede din naman po kayong gumamit ng fixative. Pero ito kasi mas mura siya. Mura lang. I-blend ko lang siya ulit. Tapos pwede na siyang i-pour sa aking bagong biling molder. By 6 molder. Naghahanap ako ng by 12 na molder pero wala akong makita. Meron lang maliliit. Kaya 6 na lang yung binili ko. Ayan. Pwede na siya. Maganda na po siya. Para na siyang avocado shake. Ilalagay ko na po siya sa molde pagkatapos dito. Tapos, kinabukasan mo pa siya pwedeng kunin ulit para i-unmold. Makikita natin kung perfect ba yung pagkakagawa natin. Baka parehas nung nauna kong ginawa, palpak po yung una kong gawa. Tapos madami pa yung nilagay ko. Subok lang ako nung subok. Kahit, yun, mali yung gawa ko. Kaya nirebatch ko lang siya. Meron pa akong video nung unang ginawa ko sa YouTube. Pakitingnan na lang. Mali po yung paggawa ko. Masyadong madaming oil ko lang sa lye. Tapos yun, minold ko siya uli. Dinagdagan ko lang siya ng iba pang sabon.
na nandito yung hindi na ginagamit na sabon. Yun, nabuo naman siya. Ngayon, nakastock siya kasi pinapa-cure ko. Kasi yung sabon po kailangan 4 to 6 weeks pa bago mo siya magamit. Yan, may napanood ako sa YouTube na gumawa siya ng sabon. Tapos, kinabukasan, in-unmold niya na. Tapos, binalot niya na po, pwede na daw ibenta. Hindi dapat ganun eh. Dapat, i-dry mo muna siya, i-cure mo muna siya ng 4 to 6 weeks. Kasi parang, ang lambot-lambot pa ng sabon. Tapos, magmo-moist siya. Kasi hindi pa siya safe gamitin. Ayun, ilalagay ko na po siya. Mas maganda kapag parang pitchel yung gamit nyo. Kasi mas madali siyang i-pour. Yun nga lang, napakalaki naman talaga. Dapat bumili ako ng mas maliit. Nakikita nyo po yung consistency niya. Ang ganda. Diba? Parang shake. Avocado shake. Pero aloe vera soap po yan. Na mayroong natural na colorant. Gamit yung yung dahon ng mangga. Yan. Yung ginawa ko po ay sakto lang yung sukat niya. Bali, kailangan susukatin nyo kung hanggang magkano yung kaya nga. Yung gagawin yung sabon. May computation kung paano nyo pagkakasyahin. Kasya yan, kaso yun nga, malaki nga yung aking pitchel. Kaya, madami pang natitira. Kailangan nating ilagay lahat kasi sayang. Yan nga po natalsikan yung yung kamay ko. Tapos, nangati ako. Kasi nga, masyado akong clumsy. Nangati ako. Kaya, nilagyan ko ng ng suka. Yung aking kamay. Braso. Braso ba kamay? O basta. Ganun. Parang gumagawa lang po kayo ng cake. Para mawala yung bubbles, yung air bubbles. Kailangan ipok-pok nyo muna. Ito na po yung sukat ng sabon na ginawa ko. Meron siyang 362 grams ng oil. Na lahat na to. 362 grams ng oil. Yung coconut oil, 40%, palm oil, 55%, olive oil, 5%. Ito po yung grams niya ng ito, bali ito, 144 grams. Yun yung 40% ng coconut oil. 199 grams, 55% ng palm oil. 18 grams, 5% ng olive oil. Yun. Tapos, ang ating water to lye ratio, yung gamit ko po is 1.8:1. Bali, yung lye water niya is 52 grams. Bali, yung lye niya pala. Yung lye is 52 grams. Tapos, yung water is 94 grams. Makukuha nyo po yung computation na to sa soap calculator. I-enter nyo lang po ito. Tapos, lalabas na dun kung ilang grams ng lye yung gagamitin nyo, yung water tsaka yung lye. Yung soap calculator po, yung magbibigay sa inyo nun. Siya yung magka-calculate para sa'yo. Yun. Kaya kailangan alam nyo kung paano gamitin yung soap calculator. Sa Google po, ano nyo lang, type nyo lang yung soap calculator, tapos may lalabas dun. Ilalagay nyo lang yan, yung mga ganyan. Basta yun yun. Tapos, ito po yung aloe vera ko, 42 grams ng aloe vera. Kasi po, yung nilagay ko dito, 52, tapos 52 na water, parang 1:1 po. Kasi yung 0.8, ito siya. Yung aloe vera tsaka papaya extract, pinagsama ko, bali naging 94 grams siya. Ayan, gulo.
Basta ganun. Tapos yung essential oil po is 9 grams. Na hinalo ko po siya sa kaolin clay na 2 teaspoon. Ihalo mo po siya doon para yung sabon nyo hindi agad mawala yung bango. Meron namang nilalagay na chemical para mag-retain yung amoy ng sabon. Pero mas mura kasi itong kaolin clay. Kaya yun na lang ginamit ko. Kasi bumili ako tapos ang dami. Tapos mura lang siya. Yan. Yan lang po yung ginawa. Susunod na gagawin ko ay yung coconut naman. Coconut soup. Okay. Yan lang po. Thank you. Please subscribe and like for more videos. Bye-bye.